kayo pong mga nakikinig ngayon, kayo pong nanonood ngayon sa programang ito ay inaanyayahan po namin na mag-like, mag-follow at i-type sa baba ng inyong cellphone ang MGPI Talk Show. Pwede naman po kayo sanang mag-subscribe sa YouTube at manood sa Facebook channel. Ang kasama po natin ngayong umaga sa usapang ito ay walang iba po kundi si Engineer Ramon Llamas ng dati siyang mayor, naging vice mayor sa munisipyo ng Esperanza. At siya po ngayon ay isang assistant administrator ng provincial government ng Masbate. Ang isa naman po ay si Mr. Edmundo Escape, isa pong dating principal, naging PSDS, naging administrator ng munisipyo ng Aruroy at ngayon ay isang executive officer sa probinsya ng Masbate. Sana po, huwag niyong kalilimutan yung sinasabi ko kanina, MGPI, i-type natin. Pwede naman tayong mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube at Facebook channel. So, nakikita po nyo sa larawan ngayon dyan sa inyong mga cellphone, sa inyong TV, ang ating mga guwapong mga bisita sa aton na programa yan na naga. Adi po si Pakilala ko. Good afternoon po sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na sa mga taga-Masbate at lahat ng mga nanonood sa buong mundo. Ako po si Assistant Provincial Administrator of the Provincial Government of Masbate, Ramon Llamas. Dati po akong mayor ng Esperanza, and after which I became the municipal mayor also of the same municipality. Salamat po, Engineer Mon Llamas. At ikaw naman po. Hello, good morning. Magandang umaga sa ating mga taga-Masbate. Ako po ay si Mr. Edmond Escape, na dating taga-DepEd. Nag-retire ako as District Supervisor, naging Municipal Administrator ng Aruroy. Tapos ngayon, naging Executive Assistant ng Office of the Governor. Okay po. Salamat po sa inyong dalawa. Sa mga nagagandahan nating mga lalaki ngayon. Siguro kasama natin dyan. Yun ang maganda pare. Pag kasama mo yung mga magagandang lalaki, kahit tayo ay hindi, nakakasabay natin. Wow! Kaya nga, Diwaw, DWTK, Diwaw Smile Radio. So, ngayong umaga po, ngayon ay lampas na pala ng alas 12, pero sa Boy Scout sinasabi, pag may araw pa, umaga po ang tawag ay. Magandang umaga. Ano po? So, sa ngayon po, ang ating pag-uusapan ay ang tungkol sa politika, no? Mga leaders sa politika didi sa Masbate. Paano po nangyayari ito? Gustong ipaalam lang po natin sa ating mga kasamahan dito sa Masbate na nagaganap po ang pakikilahok pansibiko sa tuwing ang mga mamamayan ay nakikibahagi, maging ito man ay tuwiran o hindi tuwiran sa mga pampublikong usapin. May iba't ibang anyo ang gawaing pansibiko na maaaring lahukan ng isang mamamayan. Isa na rito ang pakikilahok sa panahon ng halalan kung saan ang mga tao ay malayang pumili ng magiging kinatawan o mamumuno. Hindi sapat ng isang mamamayan ay nakikibahagi lamang sa eleksyon. Ang tungkulin pa niya ay dapat kilalanin at kilatisin ng mabuti ang mga kandidato na kanyang ibubuto kung ito ba ay karapat-dapat na maluklok sa pwesto o hindi. Hindi dapat na sapat na basihan ang kakilala o kasikatan nito upang ito ay halal dahil sa
ang pamumuno ay hindi nasusukat dyan, kundi sa kanyang kakayahan na mamahala o mamuno sa isang munisipyo, probinsya o anumang organisasyon. Sa araw na ito ay papansin natin, bibigyan natin ng pansin ang kondisyon ng politika sa probinsya ng Masbate. Isa itong usapang bayan na napapanahon na naman dahilan sa nalalapit na filing of candidacy sa eleksyong gaganapin sa susunod na taon. Yon ay sa May 12, kung hindi ako nagkamali, May 12, 2025. Kaya tagaan na sin maganda na background o impormasyon ang mga kaurupon tadi sa Masbate para makapag-isip sinda sin maayo. Makita ninda na sino ba ini na tao na ato ibubutang bilang isang na gobernador, bilang isang na vice-gobernador, bilang unang tali itong mga key positions, magiging mayor, saka vice-mayor, at ang tatlong congressman sa distrito ng Masbate. So, sa ngayon po, siguro, itong pag-uusapan natin, meron naman tayong nababati niyan na mga huring-huring o istorya sa naton mga kaurupon didi sa munisipyo San Masbate, sa probinsya San Masbate, City of Masbate, kung sino ang mga kandidato. Pwede ba mga kuanay sa ating didi sa akong tuo kung sino ang alam niya ng mga pwede na magkandidato sa probinsya, sa munisipyo, kag City San Masbate. Torney Mon Jamos? Ay, okay po. Based on the information I gathered, especially for the provincial elected position in Yes. the province of Masbate, the only name that is flaunting now, yung nagiging rumor na kakandidato ng gobernador is the incumbent city mayor, Atis Tuason. And may narinig din ako, if ever na hindi tutuloy siya, and he would settle down to the city Mayor. elected position, specifically city mayor, mayroong narinig ako na alternate na talagang inaawitan siguro pa. Oh. Itong the former governor, Rizalina Dayan Laniti. But to the other political figures in the province of Masbate, wala akong narinig. So, ang narinig ko talaga, ang medyo narinig natin, no? Talagang only the Pumuputok ng balita. pumuputok ng balita talaga yung si incumbent mayor Atis Tuason to run against the side of Governor Cook. Okay. So ito po ay bakit natin sinasabi na mga naririnig natin? Kasi hindi pa naman nagpa-file po ng kanilang candidacy. So habang walang ipinapile na kandidatura, ang isang kakakandidato na hindi pa po natin masiguro na isabi na siya na daka last minute magkaroon ng pagbabago. Kaya sa atin ngayon ay mga kuro-kuro lamang, mga analysis natin kung mga sino ang pupwedeng kumandidato sa darating na halalan o magpapile ng kanyang kandidatura sa October. Okay? Ikaw, ano naman masasabi mo? Partner? Mga taga-Masbate, yung nabanggit po ni Engineer Jamos na mga narinig namin ay totoo rin yun. Kasi yung mga tao nakatikim ng politika, mas lalo na yung key positions, sa palagay nila ay masarap, kaya parang nanaginip din na uulitin. Pero sa pagkaalam ko, ang totoo lamang, ang nakikita ko based on experience, dahil ano na ako ngayon, nasa 70. From 2000 ay 1988 up to this time, alam ko kung sino ang mga leader na mga epektibo. I am the living witness because I am from Department of Education, more on information gathered na naresibi namin. The living witness, isa ko dyan.
more on inclined kami ng mga taga-DIP dati on project orientation. Sa nakita ko, ang grupo ni Engineer Antonio Tico nagsimula siya maging mayor sa Katayhan. That was 1988. So, up to this time, eventually, ginusto ng mga taga-Masbate balagay siya sa posisyon, lalo na sa nauna na naging congressman sa Center District. So, sa mga performance niya na nakita ko, siya ang pinakamalaking contribution sa interior probinsya ng Masbate, na ang Masbate hanggang ngayon ay umunlad na tulad ng mga ibang probinsya na lawigan ng Bicol Region. A living witness as an evidence, mga project ni Governor Antonio Go at saka kasama yung pamilya at saka naging dating gobernador man si Ma'am Olga Go. Marami silang nagawang mga lansangan, sabihin natin. Electrification, tubig sa Masbate, at saka mga iba pa, mga school buildings, mga barangay roads. Yun ang sinabi ko na ang co-leadership and leaders, siya ang pinakamalaking contribution sa lalawigan ng So siguro partner, ang sa susunod nating pagkikita-kita dito sa istasyon ng DWTK, ipapakita natin kung ang yung katotohanan sa sinasabi mo. Yung barangay roads, yung kung ano yung mga magagandang mga accomplishment ng mga ko sa Masbate. Para ang tao naman, sasabihan ka, buwak mo na. Kaya siyempre, ada ka kang gobernador. Kaya, nagsasabi kasi kung ano ang mga maganda. Kaya sa susunod, ipapakita natin, kukuhanan natin ng mga pictures, no? Yung mga sinasabi mong mga accomplishments. Para yung mga tao naman na nakikinig sa atin ay mapatutuhanan ang mga sinabi mo. Diba? Tama yan. Okay. Kagalang-galang ng Kurman, sabihin ko na sa iyo ang katotohanan ng ging gobernador si Engineer Antonio Tico noong 1998. Just in 6 months, nagkaroon tayo ng ilaw na siya ang bumuhay ng ekonomiya ng Masbate. Pero may problema pa rin tayo sa ilaw. Tama. Na inaayos ngayon na ngayon ni Governor ko. Actually, mayroon ng pagbabago at binigyan ng ultimatum yung management ng Masilco na ayusin nila kung hindi kukuha ang ating provincial government ng panibagong magsusupply. Na yun ang maganda. Yung maganda dahil hindi naman niya, kung hindi nagtawag noon ng meeting sa lahat ng mga pinuno ng probinsya ng Masbate, hindi malalaman ni Governor ko dahil ang nakakarating lang naman sa kanya ay yung magandang accomplishment daw sa papel. Hindi nakikita. Magkaroon tayo ng meeting sa doon sa opisina ng Masilco, nakita na doon kung ano ang kakulangan. At yun ang inaayos ngayon. Pinaaayos niya sa Masilco. For the last time, sabi niya. Okay, ano Matagot. Kasi Ang sa aking masasabi, partner, based on my assessment of the present political situation here in the province of Masbate, sa nakita ko, the only political group or what we call this, I call this a political bastion on the part of the political camp of Honorable Governor Antonio Tico. Sa nakita ko kasi ngayon, ito yung grupo na talagang well-entrenched with complete political machineries. Kasi yun ang basihan of winning for the probable victory of candidates. Kasi although lahat naman tayo may karapatan na tatakbo to any tumakbo tumakbo to any elective position in the government. But sa ngayon kasi wala akong ibang nakita na talagang pupwede at masabi natin na formidable because the word is formidable. So talagang medyo nakakaangat, no? At saka in addition naman sa itong sinasabi ni Mr. Edmond Escape
about sa mga achievements ni sa current administration of Honorable Governor Tunico. Gusto ko na lang rin ipaalam lalo na sa mga taga Masbate, just for the sake of those who haven't known yet about the tremendous, the significant achievement of Honorable Governor ko, especially when he was once sometime in 2022, he was adjudged as one of the top 10 performing governors of the entire country. Wow. So, yung mga notable achievements of Governor Koo, aside from the significant reduction of poverty incidence of the province of Masbate among the provinces of the whole Bicol region, ang Masbate lang talaga ang talagang nagkakaroon ng malaking poverty reduction. To be exact, from 36.9% in 2018, nagiging 25.6% in 2023, last year. So, mayroong reduction of about 11.3%. So what does So, it sa mean? buong Bicol, ito ang talagang Masbate lang ang nagkakaroon ng pinakamalaking poverty Pagbabago. incidence reduction. Pagbabago. At natural, dahil ito, kasi ang causes ng Poverty. ng poverty is of course the poor governance. Then unemployment program. Unemployment, of course, the livelihood opportunity of the people, and of course corruption. Corruption, poor governance, and poor implementation of programs, projects, and initiative of the government. And aside from that, of course, one of the causes also is yung vulnerability, of course, of disasters. Halimbawa, isang lugar prone sa mga disasters. Isa rin yung naka-apekto, no? Pero ang pinakaano talaga, ang effective implementation of Governor Koo, why ang Masbate na hindi na included sa 4 provinces of the entire country, especially sa top 20 poor provinces in the country. But sad to say that within the Bicol region, meron pa tayong 2 probinsya na included sa poor provinces of the entire country. Ito yung Sorsogon at saka Camarines Sur. Pero yung Masbate wala na talaga. Meron akong kasama. Sorsogon po kasama sa poorest provinces. Actually, ang Sorsogon pang meron akong data dito na talagang ipapakita ko na ang Masbate walang-wala na. Umangat na. So nawala na siya sa poor one provinces. of the poorest. Actually, dati yan we are the poorest province in Yeah. the entire Philippines. So ngayon, nawala na siya. Pero sa ngayon, Sa Bicol region, nawala na rin siya. Number 12 ang Sorsogon. The number 1 is Tawi-Tawi. Number 2, Basilan. Number 3, Maguindanao. Number 4, Davao Oriental. Dapat makuha ito. Ito, ay hindi ko ito sinasabi kung wala tayong basihan. Yan, At binabasa. yung sinabi ko na poverty reduction rate ng probinsya sa Masbate is based on the data from the Philippine Statistics Statistics Authority. Office, PSA. Oh yeah, PSA. Last year lang ipinalabas yun at ang laking reduction ng poverty. So, hindi naman incidence. siguro- For the whole Bicol region, ito ang pinakamalaki. Hindi naman siguro masasabi na yan ay gawa-gawa mo lang. Kasi ang basihan ay ang PSA. Hindi ako pwede na magsasalita dito kung wala akong basihan. Lalo na ang data from PSA. PSA. And ito namang indicators natin. Ito yung yung ranking ng mga poorest provinces throughout the Philippines based on the NEDA, the economic indicators of NEDA. Ayan, National Economic Development Authority. Kaya ito may basihan talaga. So, kung isipin talaga natin, magpapasalamat tayo
sa presente na administrasyon ng ating buting gobernador dahil kung hindi sa kanyang mga programa sa effective implementation, hindi umangat ang Masbate. Isa rin yun ang especially yung infrastructure projects na kinonstruct under his administration. Aside from the convergence road projects between the PWS and excuse me, and Department of Tourism, meron tayong mga infrastructure road programs lalo na under sa PRDP na isa rin ang pinakamasbati ang may malaking pundo para sa mga programang yon. Okay, may gusto lang po akong linawin dito, no? Kasi para bang alamin natin kung anong mga kasagutan dito sa sinasabi mo kanina. Una, sinabi mo unemployment, poverty, grabbing corruption. Unahin natin yung poverty. So, nalaman na rin natin at ipapublish natin yan sa susunod yung mga 12 provinces na kasabay pa doon sa poorest provinces throughout the Philippines yun, no? Na ang Masbate ay wala na dyan. So, yun ang kasagutan. Opo. Malaking bagay yan. Pangalawa, ay ang unemployment program. So, ang unemployment program, malaki rin ang naitulong ng programa natin sa sea and land transportation. Yun. Bakit? Kung ang sinasabi noon siguro na minomonopolize yung sasakyan na isang para bagang nagpapakilala sa Masbate na kung tayo ba ay nasaan sa Pilipinas, iyon ay ang mga sasakyan pandagat at panlupa. Sinasabi na minomonopolize daw. Kung minomonopolize, bakit andyan merong Montenegro? Bakit andyan merong Star Wars? Bakit merong Transasia? Bakit merong ano pa dyan? Kukalyong? At marami pa. So, that's the nicest part ng sa negosyo dahil mayroong kompetisyon. At pag may kompetisyon, napapaganda ang serbisyo at yung presyo ng mga bayaran sa pamasahe ay bumababa. Di ba? Ayun, talaga. Okay. Pangalawa, sino ba ang mga nagtatrabaho dyan sa mga barko na yan na makikita mo na all point of Masbate? Pumunta tayo ng Iloilo, sakyan na. Hindi tulad noon, nabibangka tayo, delikado sa mga balon. Papunta ka ng Bugo Cebu, sa Calbayog, dito sa Mainland Bicol, Castilla, Pilar, Piuduran, hanggang Manila na, marami sana yung masasakyan. O the provinces of Samar, mayroon pa rin. So, 95 to 98% na tanong ko, yung mga namamahala dyan sa pier at sa barko, dito sa Mobo Port, doon sa Masbate Port at iba pang mga port, na karamihan pala ng tatrabaho ay Masbate nyo. So, biro mo, ang sa kadami-dami ng mga nagtatrabaho na yan, malaking kabawasan yan sa unemployment program. Diba? Unemployment program, I should say. So, ang pangatlo ay yung grabbing corruption. Eh bakit may mga taong ayaw maniwala, naghahanap pa ng butas, siguro yun na lang kanilang lulusutan para masira nila ang tao na namumuno ngayon, gumagawa sila ng mga kung ano-anong mga akusasyon. Okay. So, ano bang nangyari doon sa grabbing corruption na ipinail kay Governor ko para sa kaalaman ng lahat? Ano bang nangyari? Okay. Ang dami-dami sa pagkalam ko, 10 yung graft and corruption na pinail against the Governor of Masbate. Ang katotohanan dyan, pinapile nila yung kaso, ina-accept naman din ng korte. Pero pinapapatunayan naman ng Governor ko na hindi totoo ang kanilang mga akusasyon. Bakit? Nasabi ko dito, lahat na yun ay dismiss ang korte. Dahil ang proseso ng korte, kailangan nung mag-represent ng concrete evidence. Ang kanilang sinasabi ay haka-haka lamang. Kaya lang, mga ganong mga kaso, graft and corruption, ina-accept dahil nga upang mailahat sa tao kung ano talaga ang katotohanan. Ngayon, ang sabi nila, kaso,
ang dami-daming kaso, pinal, puro dismiss. Ibig sabihin, walang ang corruption sa gobyerno ni Governor Antonio Tico. In addition to that, partner, Okay. in addition to that, Mhm. so in other words talaga, dahil lahat na dismissed, because all those accusations are baseless Yes. and purely political harassment. Okay. Para sirain. Para sirain ang liderato at presidente na administrasyon ng Ayan. ating buting gobernador. Meron pa akong narinig dyan tungkol sa inuubos daw yung pera ng provincial government dahil binili billion of pesos yung Baslay at yung Matayong. Gaano ba katuto yun? Talaga bang binili niya yun ng billion? Na hindi naman daw siya anak ni Villar, hindi naman anak ni Tan o si C. Oh. Yung- Totoo ba yun? Anong masasabi niyo dyan? Yung pagkuha na occupy ng, sabihin na natin, isla, hindi niya binibili dahil hindi inaalaw ng government na bilhin yung isla niya dahil property ng government. Pwede kang gumawa ng, sabihin ka, for sure, Lease o agreement. lease agreement, 25 years. So, yun pala ay niririntahan lang. Niririntahan. Hindi binili. Oh, Iba kasi yung binili at iba yung niririntahan. Please Oh. Lahat na tao sa Pilipinas may access to acquire. Pero hindi mo sarili. Oh. If in-ring mo, apply ka, sabi na, may sila sa portion. Apply mo sa DINA. Ay yung isla na walang nakatira, pwede mo applyan yan. Pwede mo improve. Pero ang entitled mo dyan is lease agreement. After 25 years, Magre-renew ka kung kailangan. kung hindi ka na pa rin yun, wala na. Oh. Tapos- Tulad din yan pala ng ranch. Mga ranch. No. Pasture lease. Pasture list lang. Pasture list. So, nasan doon ang sinasabi nilang ginastos na pera na billion-billion ni Gobernador? hindi Diba? natin maiwasan yun. Natural. Well, those are political strategies Yeah. to destroy the image of the people manning the government. Okay? So, yun po ang kinaklaro lang natin dito para kayo pong mga nanonood, kayo pong mga kapwa namin mas batinyo, no? Malaman natin ang katotohanan na hindi naman pala ganoon ang nangyayari. Dahil siguro, sabi ko nga one time nagkausap kami ni Governor, sabi ko, ang nagandahan ko sa iyo hindi sa pagtaas ng upuan mo, Governor, ay dahilan sa hindi ka masyadong kung anong inaakusa sa iyo, sagot ka ng sagot na at titira ka rin. Parang ang style PBBM na silent lang. Oh. Kung ini-interview, ganun lang, sasagot. Pero hindi yung kung tinitira ka, binabato ka, babato ka rin. No? Natural po yun, natural po yun. Kasi kung sino at the helm of the seat of the government, talagang may mga political detractors. So, yun sila kung ano-anong issue binabato, kahit wala katotohanan. Para lang ma-dissuade, maano ang tao, ang publiko, baka sakali na maniniwala sa kanilang ano. Yes. But, kagaya ng kagaya nitong establishment of linkages, no? From Masbate to sa ating mainland ports of the mainland Bicol and even in the eastern, central, western Visayas and as far as central eastern Mindanao, talagang ang laking tulong sa Masbate ito. That's why ang Masbate ngayon is considered as the potential transshipment hub of the Philippine archipelago because of that establishment. And that notable achievement, one of the notable achievements of Governor Ko, aside from the effective implementation of programs, projects, and initiatives that redounds to economic development of the province of Masbate. Kasi alam naman natin, yung one of the primordial objectives of our beloved governor is to improve the quality of life of all Masbateños, especially the least privileged sector of our society. So sa ngayon,
Di ba? Because of that establishment, because of the shipping lines established here in Masbate, grabe. Hindi lang yung employment na create natin. Yung mga... Pati yung ang comfort ng mga travelers natin. Hindi lang yung local to, yung taga Masbate, even yung local tourists coming from different provinces. So madali napupuntahan ang Masbate. At tayo rin, kung saan tayo pupunta, na-consider din tayong tourist sa ibang mga probinsya. So, ang laking ginhawa natin tuwing magbiyahe tayo. Kasi masasabi natin na talagang very comfortable ang mga amenities at saka matatawag natin na talagang Noong isang time na may andun ako sa baba dito sa ating DWTK, dumating yung mga kakilala ko. Oh, sabi ko, kumusta po kayo? Kumusta ang biyahe natin? Sabi niya, ganda pala ng na mga barko na nasakyan namin, itong cruise lines. Sabi ko, bakit naman yun sabi yan? Kasi binuha naman hanggang sa CR, aircon, sa ibang barko, sabi niya. Sabi ko, wag na nating sabihin, baka makasira tayo ng ibang tao o management ng mga sabi lang barko. talaga siya nagkatuwa. Basta, ang napakinggan ko lang, maganda as compared to others. Yeah. Na hanggang daw sa CR, may aircon. Sabi ko, gusto mo yung na maginaw sa katawan habang nagsi-CR. Kaya hindi naman. Pero yun lang ang totoo, sabi niya. Kung gusto daw niyo na yung makinig sa music habang nagbabiyahe, merong continuous participation. May mga music, at kung ano-ano pang mga amenities doon sa loob ng barko. So at least hindi na tayo matatalo. Ang dami nang pumupunta. Actually, napapansin ko ngayon na come and go ang mga tao na hindi ko na mga kilala na taga saan ba ito galing. Oo nga. Oo. Isa, Sir Marfiga, kaya nga, dahil noon, yung na-establish natin ang linkages from Masbate province to other provinces, the entire country, tingnan natin ang tourism industry ng Masbate. Yan. Isa yan. Grabe. Ang dami ng mga hindi natin nakikilala ng mga tao na nandito. At saka yung mga tourist destinations natin, kasi meron na yung mga world-class tourist destinations here. Of course. Isa rin yun ang tinutukan ng ating gobernador. Especially the road network leading to the tourist destination. Yes. Kasi sino naman ang pupunta dyan kung wala, yung mahirap ang pagbabiyahe. Yun nga. Kaya po, ito rin ang nakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng Masbate. Aside from the provision of livelihood programs and the support to tinatawag nato na SMS, yung small medium enterprise, yung mga mga negosyante na tinutulungan ng provincial government. Okay. Yan po ay sa pangkalahatang munisipyo, siyudad ng probinsya ng Masbate. Aram po niyo na palangga siyempre nato ang Masbate. Kay sino pa man ang mapalangga sa ni? May mapalangga ba sa ni na taga Mindanao? May mapalangga ba sa ni taga Punta, Aguhasan, Luzon? Manuna na mapalangga sa ni natong probinsya. Siyempre, mga Masbateño. Kaya pagandam nato din eh. Pareho naman yan din sa City of Masbate. Ade, natong isad na congresswoman. Baga nabatihan ko na madalagan na ma-mayor. So, nanoan kalkulo niyo, nakikita niyo na maganda sa nina maabot naton na magiging mayor sa Masbate. Kung siya manggad maging mayor, kaya baga nakikita ko ang kaayuhan. Okay. Sige. Sa mga nakikita natin na marami interesado maging mayor. Pero kailangan natin sukatin kung saan at hanggang saan ang kanilang kakayahan maging leader ng Masbate. Mabanggit ko, ang eleksyon ay naitakda ng batas every 3 years. What is the very purpose of the government? Para pumili ka uli ng leader angkop na angkop
sa sitwasyon sa ngayong panahon. Di ba? So, by this time, ngayon ay sabi natin, noon, centennial. Ngayon, millennial. Kahit ako, hindi ako masyado familiar sa computer. Pero yung mga bata, iba na ang kanilang mentalidad. May zoomers na. May zoomers. Oo. Yung mga bagong mga butante ngayon. Kaya, zoomers. kailangan na natin ang leader na more or inclined in millennial. What we call that, technology age. Technology age tayo ngayon. Oo. Siguro, Oo. sabihin natin na ang kaisipan ay para sa progreso sa Masbate. Yan. Nano ang ginakita natin? Ang trabaho sa NGPI actually, Oo. bilang isa na non-government organization, ay para pukawon ini ng mga nagahuruyod siya na iba-iba na serbisyo na may deliver sa ato ng mga Masbateño sa maayo na paagi kaya kung minawa kita. So, nano ang mga pagbabago na dapat nato himuon sa Masbate. So, damo-damo sin mga nag-iingkahir, pareho niyan, sino pa man iba na mga, ano pa na tawag sa rin, mga pangalan na nag-upload ng mga kandidato na mayor sa Masbate. Sino pa nag-mayor? Di ba? Ang lang, yung nakaka pa lang kita, we do not keep Ito na pati mo siya naman ito. name. Ha? Si So, Manay Ruby Sanchez. si Ruby Sanchez, Parang nagbabalak din. Oo. Okay, ganun ba? Sino pa? At saka may posibilidad din na si... Marami pang bagay ang mangyayari, ha? Baka, Marami pang bagay ang mangyayari. Hindi pa nagpapay. kasi mag-expect tayo ng ano pa, yung changes, lalo na pag dating sa last hour ng filing. Oo. So, ibig sabihin, may possibility ba na si Atis, na dating mayor, na nagbabalak maging governor, ay bababa para mag-mayor ulit? May posibilidad para sa akin. Kasi unang-una, kung ako no, sa parte ni Mayor Atis Tuaso, nakita ko ang sarili ko. Excuse Nakita. me, ito po ay kuro-kuro lamang. Opo, mga- A matter of analyzation, no? Yeah. Ina-analyze natin ang mga probability at mga kakayahan ng ating mga kandidato. Hindi po natin nagbibigay tayo kaagad ng sariling konklusyon natin. Kayo po na mga kikinig ay kayo ang gumawa ng sarili niyong konklusyon. Konklusyon. Base dito Sa mga sa assessment. aming pinag-uusapan. Okay. Okay. Tutuloy ko po yun. Opo. Based on my personal assessment. Yes. Kasi dapat ang isang kandidato i-assess mo rin ang sariling kapasidad. Unang-una, kung province-wide ang tatakbuhan mo, dapat i-assess ang sitwasyon every municipality. Kumpleto ka ba ng political machineries? Kumpleto ka ba ng political organization every municipality? So, sa ngayon, ikaw mismo na kandidato, nakikita mo na ang chance of winning mo. Di ba? So, why should you pursue your aspiration to become the Leader. the leader, especially sa Mayor. probinsya ng Masbate or sa Governor. governor. Kung talagang sa kita mo, sa tingin mo, medyo alanganin ka based on your present situation. Kasi, ang politika kasi, hindi lang basta-basta nakakandidato ka kung wala kang kumpleto na organisasyon. Political machineries. So, sa ngayon, konting ikakatko at sisingit itong text sa akin. Nagsasabi na, Sir, ano po ba yung nangyayari dito sa ating sa Masbate? Na nalalaman daw nila na ang dami ng lumilipat na mga tao galing sa kabilang kampo na sa opponents ng mga ko. Ano bang magiging ano bang magiging resulta noon na naglilipatan na ang mga tao? So yan po So sa kaalaman naman ng mga nakikinig, ito ay tinig sa akin ng isang sumusubaybay sa ating palatuntunan ngayon na
naglilipatan na daw. Bakit? Ano bang meron dito sa kabila na wala doon? Okay. Sige. Sino sa inyo na? Sige, ako. Okay. Ikaw muna. Okay. Dahil siguro, alam nila lalo na yung ating mga key Position. political figures Hmm. in the province of Masbate na dating mga, masasabi natin na mga katunggali sa politika. Hmm. Hindi kasama. Kasi ang politika kasi, there is no permanent friends and there is Enemy. no permanent enemy. Okay. Diba? Friend or foe. So, so, it's undeniable na talagang ang totoo, lalo na yung isa na potential na political figure na may kapasidad na mag-lead sa ating probinsya. Mhm. Nakita na nila na nag-join na sa political camp ni Governor Ko. So, may purpose yung pag-join na. Bakit Of siya, para yung abandon ship na sa ibang mga grupo at lumipat na dito? Hindi. So, anong nakikita nila at lumipat sila dito? Hindi. Para sa akin, hindi. Yung paglipat nila, para sa akin, hindi personal interest. Just to remain in the political limelight. Para sa akin, ang pinaka-purpose nila sa pag-join, dahil nakita nila na under the present administration of Governor Ko, nakita nila na ang laking kuan kasi Malaki ang kaibahan. malaki ang improvement ng Masbate, especially sa economic development. At saka merong yung sense of tawag nito na talagang May sense of leadership Yeah, si Gobernador kung sense of paano leadership. At saka- dadalhin ang kanyang mga tao. At saka visionary leadership. Visionary leader, Oo. tinatawag natin. Kaya, ang laking pag-asa ng Masbate, naaangat pa. Maring dalawa yung vision niya. Siyempre, una dyan is pagandahin ang Masbate, paunlarin. Yun naman talaga ang pinaka... Hindi naman mag-iisip siguro si Governor ko na pabagsakin. Di Kasi ba? ang ano niya So, ang iniisip niya, kung paano mapaunlad ang ginapalangga ta ng probinsya sa Masbate. Kaya nga nagapagbutang siya ng mga proyekto, mga serbisyo na dapat mabuligan ang tao. Kaya nga po, because of the relentless effort of our incumbent governor, at saka yung yung tireless dedication and unwavering commitment to reducing poverty or to addressing poverty situation in the province of Masbate. Nakita natin ang fruit ng kanyang labor. Mhm. Kasi ang laki, we have a tremendous poverty incidence reduction in the province of Masbate. And the entire Bicol, ito lang ang Masbate ang may pinakamalaki na poverty incidence reduction compared sa other. At saka isa rin yun, under the present administration of Governor Ko, ang Masbate nawala sa Club 20 poorest provinces of the country. So, Kung mamarapat napakaganda din yan, po, pwede ko para maalaman sa mga tao. Ipapublish na lang po natin yan Oo. para makuha natin kasi sa susunod na naman marami pa tayong Sabagay. pag-usapan. I-continue natin yan. Sa ngayon, gusto ko lang ipasok yung binigay sa akin na information galing kay Ara ko na nalaman ko din na ang kanyang bisyon na maging isang mayor ng Masbate dahil napakarami daw na dapat na ayusin dito. Una, isang syudad sa probinsya ng Masbate, nag-iisa lang, sa entire Bicol, sa entire Philippines, na walang hospital. Yung daw ang kanyang balak na ilagay sa Masbate. Yan ang nalaman ko na feedback sa akin. Mag-uusap din kami, interview natin si Ara or the other time. Ayusin niya mga basic services tulad ng
power. Kung may problema sa power, hindi naman mawawala yung inaayos pa. It cannot be done fortnight. Kundi, nagbabalak na maglagay dito ng standby power tulad ng barge. Na para pag merong brownout, automatic, pasok. So, makakaimbita tayo ng maraming investors. Alternative. Diba? Alternative. Yung tubig, huwag na natin masyadong, dahil sa napakarami ng dati 24 hours yan, dumami yung mga users, so distributed na naman. Then, ginagawa ng paraan na gumawa sila ng malaking yung taga-sala para pagdating ng tag-ulan, hindi stop yung tubig distribution dahil medyo may kasamang labo. So, kukuha tayo ng ibang source na para pag ganitong tag-ulan, merong papagkukuha ng ibang source. Alternatiba. No? At marami pa siyang magawang maganda para sa Masbate. Susunod natin yan. For the meantime, magkaroon muna tayo ng commercial break. Hindi ko lang galing sa oras rin. Then may bilhin pa kami. Pula, ng pula, pakipon sa luwa, tulog. So may bilhin pa kami na
Kapatid na galing, mabalikan natin yung tanong bakit naglilipatan yung mga leaders galing Masbate City papunta kay Governor Antonio Tico. Kasi ang ating leader na puting gobernador, he is considered as genius leader, collective leader in nature. Wala siyang pinipiling tao maging identified yan. Chase lang natin yung bang genius, brilliant lang. Yeah. Brilliant leader. Pero genius namin ni Imin Tumato. Oh. Kasi yung mga tao, nakikita nila na malaking potential ang ating ginagawa ng gobernador para umunad ng Masbate. Kaya lilipat sila dahil they wants also to contribute the Masbate development, more particularly city. Kaya nakikita nila na marami ang kailangan gawin sa city para umunlad, lalo na yung dapat pag-establish ng hospital, city hospital. Serious power supply at saka serious water supply. Pag mahina itong Masilco, may makaserious ng power supply. Pag mahina itong tubig, pwede ka mag-serious ng water supply. Kasi nandyan na. Hindi na kailangan tanungin pa si Governor ko kung bakit mahina, ganon-ganon. Siya ang nagsimula. Kaya dapat tulungan natin na ma-improve ang servisyo niya. Okay. Ganon na lang. Yung ekonomiya na nabanggit natin, very obvious. Marami na tayong mga haulers na mga truck pumupunta sa Masbate, nagdadala ng mga goods. Dahil sa magandang kamino, magandang barko, at maganda na ang peace and order sa Masbate. Kaya vital needs ng Masbate noon. Sabi na, may makapasimintula sa Masbate. Amo na ito na leader. Ginawa yan ni Rico. May makapalinaw sa Masbate after the leadership of previous administration. Tuloy ko na ang mga anak niya, malinaw na Masbate. Mababa na ang krimen. Kaya hindi na natatakot ang mga taga Mainland, Manila na pumunta dito. May mga accommodation na tayo, may magandang sasakyan na tayo, pandagat, may magandang kamino na tayo, may magandang sasakyan sa Baylan. So, yan ang isa sa mga yung accessories na napapaunlad ang Masbate Province. Business sector, ay infrastructure, electrification, school, buildings, and pinaka-kuwan sa lahat, yung peace and order. Okay. So that's number Okay. one. Actually, isang negosyante ay hindi magpuput up ng negosyo sa isang lugar na masamo. Kaya kung magkasaramo ka niya di, sayang na niya kapital. Di ba? Investment niya. So, isa din na number one. Kaya nga ni, siguro, isa din sa mga ginahimo ni Governor ko na nabalita naman natin, ini na unification program niya. Sino pa man ang mga sa First District na ginayo na niya, gusto niya na mag-urupod ba para sa kayuhan. Pagka sa Second District, sa kan Bertusio, ginkaupod na niya para pag-inistoryahan kung anong mayo, pareho mas sa Third District kan Sanchez. So, nano pa man, kay magkakaigwas yung problema, nada nag-arayo naman. First District, dati Congressman Bravo. Espinosa. Grabe Espinosa yan. So, isa yan sa potensyal na kailangan ng isang lugar para umunlad ang peace and order. Yun talaga pinaka-basic na ano. Yun masabi natin na Sa mga tao naman, prerequisite. isa sa pinakailangan natin dito sa Masbate, hindi lang yung ilaw at tubig dahil inayos, yung hospital natin. Tama. Nasabi naman sa nakapagbigay sa akin ng impormasyon na hospital na mayroong support mobile unit na tatakbo sa bawat barangay para hindi na yung mga taga-barangay pumunta ng syudad dito sa provincial hospital o sa city hospital kung meron na. Para doon na mismo, lalo na yung mga mahihirap, yung mga walang-wala, yung hindi nakapag-aral, hindi alam kung paano ang gagawin nila. Dahil ang iniisip nila, pag magpapa-hospital, kwarta. Dito ngayon, itong hospital ay free consultation, free medicines.
lahat ibibigay na ng gobyerno. Mobile hospital. Mobile hospital, siyempre, kasama dyan ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng PhilHealth, tulad ng sa DSWD, at yung pang isa pa, Yung medical assistance for malasakit emergency. program. So, Sakit. sabay-sabay na po yun. Kaya, sa oras na mangyari yan, isang kaginawaan ang may bibigay ng isang leader na makakagawa niyan. At yun, ang nabalitaan ko sa staff ni Congresswoman Ara Cook. Congresswoman Attorney Ara Cook. So, isang napakabatang abogado na may kaisipan para paunlarin ang Masbate. Sino bang aayaw dyan? Oo. Brilliant Oh, leaders. that is a brilliant leader na sinasabi. Para maigawa niya, maisulong niya para sa tao. Hindi niya iniisip kung ano lang ang para sa kanya. Kundi kung ano ang para sa tao with the basic services. Yung assistant sa iniisip pa, yung assistant sa mga school. AX. Assistant sa school, Yung nadagdagan educational ang assistant. financial capability ng mga teachers na maharap ang grabing inflation ngayon. Mabigyan ng bigas, mabigyan ng dagdag na allowance, para kung may bigas, may luto na kuno, igwasing pangbakal sura. Naamoy ng kinahanglan sa aton mga nagatios na maestra. Saka yung mga estudyante na. Oh. Malaking- May feeding program din. May sinasagawa. Isasabay doon sa health program. Yun ang isang napakagandang nako. Siyempre, galing tayo sa DepEd. Hindi naman sa iniisip natin na unahin lahat ng DepEd. Pero, ang makakapag-neutralize lang sa isang lugar para umasinso ay ang education. Pag, sabi nga ni, gusto mong magkaroon ka ng lifetime support, kinakailangan ang ating mga anak ay makapag-aral. Madugtong tagapatid. Oh. Naalala mo ba yung ginagawa ng gobyerno natin at tayong si Congresswoman? Mhm. Nagbibigay sila ng ayuda sa mga estudyante Mhm. galing sa AX. Pero sabihin natin, hindi lahat naman napipili dahil yung mga indigents lang yun. Mhm. Marami tayong narinig. Bakit hindi lahat? Hindi pwede maging lahat dahil ang sabi ng kuha, ang bigyan lamang yung mga indigents. Okay. Kaya nabibigyan lahat. On record, last pumunta ako ng Region 5 kasi I was a speaker to represent the governor. Ang nakalagay dyan sa AX ng mga estudyante na mga almost 7,000. Kasi ang Oh. AX partner, Mm. ang meaning is Mm. assistance Just to individuals individuals. in crisis Yung situation. kasi institusyon. Yan. So, yun lang talaga. Yeah. Ano. Kaya yung mga AX, yung binibigyan, Okay, hirap. bago Oh. balikan natin ang peace and order situation sa Yeah. probinsya ng Masbate. Mhm. Para sa akin, Governor Kulang ang talaga, ang politiko ng Masbate na was able to change the political landscape of Masbate. From dati ang Masbate talaga one of the most daunted provinces of the country na hindi binibisita ng mga taga-ibang lugar because of the political environment. Pero because of the forging of unification Mhm. sa lahat ng mga key political figures in the province of Masbate, alam naman ng mga tao yun kung sino yung mga tao na yun na unify na nakipag-alyansa na dito sa ating gobernador. So, ito rin ang dahilan ng pag-improve ng peace and order situation. Kaya, as a result, ang dami ng mga turista pumunta at saka ang mga tao na gusto mag-invest dito sa Masbate, hindi na natatakot. So, sana pangadyi naton tanan na ini na peace and order situation
kag unification, maging maganda na kag sige-sige na ang improvement na mangyayari sa Masbate. Ito po ay para sa atong tanan na Masbateño. Wala po si mapalangga sa Masbate, kundi kita, kapwa mga Masbateño, aton suportahan, buligan naton ang sistema na ginapakita sa aton na maganda sa Masbate. So, madali na po kita magpaaram, kaya umabot na naman po sa oras sa naton pamamaaram ang programang MGPI Talk Show, Usapang Bayan. So, sa ating mga kasama dito sa DWTK Station, si Nolan at si Carlo, Nolan Mendoza at si Carlo Cos. Sa ating technical side, si Turoy Caballero sa ating admin at ang ating manager ng DWTK Wow Ismail Radio, walang iba kundi si Tata Ansbert Zon, no? Son is O-N. Son. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig nyo sa aming usapan ngayon at sa muling Sabadong darating. Muli, magsasama na naman tayo, sama-sama na naman tayo para pag-usapan ang mga serbisyong dapat makarating sa atin, sa lahat ng mga Masbateño, nang sa ganun magkaroon tayo ng magandang kabuhayan sa Masbate. So, sa atin po lahat, hanggang sa muli, bye-bye and thank you. Maraming Okay. salamat po.